What's up everybody mga langga? Mayong adlaw ko na tanan. Happy naman. Mayong Sabado de Gloria na tanan mga langga, no? So, i-voice over ko lang itong aming video for today because nagmo-music po sa kabila. Ayoko na pong marinig ng ating kuan dahil baka magkaroon tayo ng violation. So, kain po tayo for today's video mga langga. Tingnan nyo ang aming handa. What's up and hello, good morning mga langga. Happy Sabado de Gloria po sa ating lahat mga langga. So for today's video ay mag-breakfast po kaming pamilya, no? Kasama ko po of course si Mama, si Papa, si Muna, tsaka si Insik. So meron po tayong dalawang version dyan ng binignit mga langga. So kahapon, Good Friday or Biyernes Santo ay nagluto po kami ng konti lang naman na binignit mga langga. Tapos si Inday Lucy din nagluto din siya ng binignit niya. Tapos marami din silang handa doon sa kanila mga langga. Kami, meron din kaming handa dito, binignit lang din. Kaya hindi naubos nung kahapon mga langga. Kaya ito yung ibe-breakfast natin, no, para makatipid naman tayo ng konti mga langga. Masarap din naman ang binignit mga langga, lalo na kapag kinabukasan, no. Lalo na kapag sa mga susunod na mga araw mga langga. So pasensya na kahit hindi ako nakagawa ng video kahapon. Dahil hindi ko pa talaga, wala pa ako sa hulog na maggawa ng video mga langga. Dahil kanang busy pa ako sa pag-intindi sa mga magulang ko, lalo na kay Mama. Tapos meron din kaming pinagkakaabalahan ditong konti mga langga. At baka nagtataka kayo kung bakit voice over ko to mga langga, dahil sa kabila naman po ay nagmo-music po sila. So narinig niyo naman po sa aking intro na may music po sila mga langga, kaya iniiwasan natin na magkaroon tayo ng violation sa ating channel mga langga, kaya nagvo-voice over na lang po ako dyan. So ayun nga, sa mga nagtatanong at sa mga pero bago po ang lahat mga langga, gusto ko lang pong i-shout out muna ang ating masugid na subscriber, silent viewers, na si Ma'am Fe Giboni or Fe Gibon. I don't know kung tama ba tong pagkaka-mention ko sa pangalan niya mga langga. And ayun, sa lahat ng mga mga subscribers and followers natin dyan sa Langga Insik Vlog na patuloy na nanonood at sumusuporta, thank you po sa inyong lahat pa rin. So ayun, back to our topic nga mga langga. Si Mama po ay nagre-recover pa po siya mga langga, no? Sa mga nagtatanong kung kumusta na po ang kanyang kalagayan, ay sa ngayon po ay patuloy pa rin po siyang nagtitake ng meds. At hoping na sana gumaling na siya, dahil kikita ko naman sa kanyang likos-likos or sa kanyang herpes mga langga or shingles na chicken fox, ano ba pangalan o ano bang version yan sa inyo. Basta nakikita ko naman sa sa kanya yung mga sugat-sugat niya na parang nalalanta na siya mga langga, pero hindi pa talaga totally. Marami pa talaga siyang mga butlig-butlig sa kanyang right hips na parang medyo malalaki pa. Kaya patuloy pa rin po akong nagmo-monitor sa kanyang mga medications, sa mga bawal niyang kainin mga langga, dahil hindi naman nagbabawal yung doktor mga langga, pero ako lang yung nagbabawal talaga sa kanya na kumain ng mga makakate at yung mga isda na mga makakate. Yung isda talaga na pwede sa kanya ay yung yung hindi madugo at yung hindi makakate na isda mga langga. Sa ngayon po, ang mga inuulam ni Mama at saka ni Papa po sa ngayon talaga ay hindi po kami pare-pareho ng ulam, dahil kapag nilulutuan ko po si Mama ng utan, ganoon din po si Papa sa pareho po sila ng ulam para pareho po silang healthy. Kung kami, pwede naman kaming kumain sa ngayon ng dilata o tuyo. So iniiwasan po natin silang ulamin ng ganun, yung mga makakate gaya ng talong, mga ganon, okra, bawal pa po muna si Mama. Tapos si Papa, gustong-gusto din niya yung lagi kaming nag-uutan. Kaya yun, every time utan talaga yung lagi kong niluluto. Kapag naubusan na sila ng ulam, yun, magluluto naman po ako ng utan. Or kapag merong isda na fresh, lalagyan ko lang po siya ng patola at tsaka dahon ng spinach or kahit na anong gulay na pwedeng-pwede kay Mamang kainin.
Yun na lang kung ipapaulam po kay mama at kay papa mga langga. So sa ngayon po ay still monitoring po ako no sa progress ng ano ni mama, kasi paminsan-minsan mga langga nilalagnat pa rin po siya, pero kanina sa awa ng Diyos ay nakaligo na naman po siya mga langga no. So minomonitor ko lang po yung kanyang sitwasyon. So yun nga mga langga, sa mga oras na yan ay kumakain na po kami. So meron kaming niluto kahapon na binignit, o yun talaga yung lagi naming niluluto every mahal na araw mga langga. So sa mga Tagalog, siguro yung luto nila lagi kapag tuwing mahal na araw ay yung ginataang bilo-bilo, pero pareho din yan ang lasa ng binignit mga langga, kasi meron ding gata, kaso lang yan walang bilo-bilo. Yan ang mga sahog namin dyan ay yung kamote, saging na saba, tapos merong gabi or ube, kung anong meron talaga na available, yun yung isasahog namin dyan mga langga. Tapos merong mga iba't ibang kulay ng sago, tapos merong tapioca pearl. So yan mga langga, yun nga, merong tapioca pearl, tapos merong gata, merong landangon, yung tinatawag sa amin na landangon mga langga. So yun yung mga sahog dyan, pinapakuluan yan, pinapalambot, tapos nilagay lahat ng sahog, nilagyan ng asukal based sa sa sweetness na gusto mo, or yung brown sugar talaga yung prefer ko. Tapos yun nilalagyan ng gata pag hahanguin na, or pag naluto na lahat mga langga. So yun yung kinakain kapag mahal na araw dito sa Pilipinas, lalo na dito sa probinsya. So yan mga langga, kahit yan lang yung breakfast namin. Tapos nagpabili ako ng konting tinapay, yung matatabang na tinapay, at yun yung pinagsaluhan ng pamilya namin mga langga. So sa awa ng Diyos ay nakaligo na po si mama. Kung nakita nyo po ay basang-basa na po ang kanyang buhok dyan. Kakatapos na po talaga naming maligo dyan mga langga. Hindi pala ako kasali, char. Sila ng dalawa ni Muna yung naligo ngayong araw na to. Tapos siguro mamaya pa ako. Tapos ayan, si Insik, si Papa. Yan, kahit ang kinagandahan kasi sa aming mga mahihirap mga langga, kahit gaano man kasimple ang nasa hapagkainan namin, ay siguradong masaya pa rin kami. Basta importante may makakain at may laman yung aming mga mesa mga langga. Yun yung pinaka-importante talaga sa lahat. Kahit ganito man na napakahirap ng panahon, napakamahal na mga bilihin, pero God will provide, no? Kaloyan punta sa Ginoo mga langga. So ayun, good morning po ulit sa inyong lahat. At pasensya na po kayo at ngayon lang po ulit ako nakagawa ng vlog, dahil wala pa po talaga ako sa wisyo mga langga. Hindi ko pa alam kung ano yung content ko, kung ano yung gagawin ko, kasi nasa puso or nasa akin pa rin yung bitaw ka ng pag-aalala tungkol sa ni mama, sa sitwasyon niya ngayon. So ayun nga, patuloy pa rin siya nagte-take ng meds. Sa lahat ng mga nagpapaabot po ng kanilang mga mensahe na simpatya at pagdarasal, sa mga lahat po ng mga nagdarasal po para kay mama, thank you very very much. Hindi lang po sa akin, hindi lang po sa kay mama, pati po sa kay papa, sa aming lahat dito na nandito po sa probinsya mga langga, at sa lahat ng tao na nandito sa Pilipinas at sa buong mundo. So sana bumalik na sa normal yung sitwasyon, para yung mga mahihirap ay hindi lalong lumubog sa kahirapan mga langga. Dahil sobra talaga, nafe-feel talaga namin dito yung yung mahal ng mga bilihin. Dahil kahit kami dito sa bahay nag-a-adjust na po kami sa aming mga niluluto, kasi po talagang sobrang mahal na ng bigas talaga ngayon. Kahit sino po ang pagtanungin nyo, sobrang mahal. Kaya ayun, kahapon po, siguro buong araw po kaming yun lang po yung kinakain namin, yung lugaw. Pero alam nyo naman na si mama ay hindi talaga pwede sa ganun, dahil nga nagtitake siya ng meds. Kaya nagluto pa rin po ako ng konting kanin para sa kanya. Dahil lalo na kay papa din, dahil si papa ay madali siyang masikmura. So kami naman, ni Insik siya ni Muna, okay lang naman kami. So pwede naman kaming mag-survive na binignit lang yung kinakain sa buong araw, no? Kasi yun nga, puasa ko, no? Pero wala ko na iuso ang puasa karon. Lalo na kapag may mga sakit yung mga langga, yung kasama mo sa bahay. So yun, nagpapasalamat ako kay Lord, dahil kahit papaano ay nakakita ako ng progress. Hindi na masyadong hindi na masyadong nilalagnat si mama. Pero paminsan-minsan may time na sumasakit yung kanyang ulo, or parang
umiinit yung kanyang yung kanyang katawan. So yun, pinapainom natin agad ng Biogesic. Kasi yun yung sabi ng doktor kapag nilalagnat siya, painumin agad dahil lagnat is normal lang kapag merong ganyang viral infection sa kanya. So yun. Tapos yun, sa lahat po ng sabi na pa-injeksyonan na si Papa, pa-injeksyonan na si Mama. So wala po kasing advice mga langga at hindi namin alam kung saan kami magpapa-injection sa check-up nga. Sobrang hirap na talaga lalo na ngayon, sa panahon ngayon. So siguro kapag okay na, tsaka tayo magpapa-injection ng ganyan, no. Kasi alam nyo naman, nalungkot nga si Papa dahil papalapit na yung kanyang kaarawan, tapos may sakit pa si Mama, tapos ganito pa yung nangyari sa Pilipinas, ang mahal na ng bilihin. So parang ano ba tong na to, pero isipin na natin mga langga na lahat ay may katapusan, lahat may hangganan. So itong mga pinagdaanan natin ngayon, matatapos din to. So sana patuloy pa rin tayo sa panalangin, sa pagdarasal na sana ay magiging okay din ang lahat mga langga, no. Kaya sobrang thankful kami sa inyong lahat dahil kahit sa simpleng video ay patuloy pa rin po kayong nanonood sa amin. So sa mga oras na yan ay parang nabungog namin sa binignit dahil minsan ay gibilian na sila, O si Mama ko ay ang sinasagong or pinapara siya sa binignit ay bahaw na kanin. Kaya hindi siya masyadong kay mas kinakain niya yung bahaw kaysa sa binignit. Kami naman dyan, binignit lang tapos may tinapay. Pero hindi kami kumain masyado ng tinapay dyan mga langga. So, ayun, maraming salamat ulit sa inyo mga langga ha. At salamat din sa palaging panonood. Mabuhay po tayong lahat, mag-iingat, and happy holiday po.